ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalatang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inimabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo. News! Mga balita na magasikata sa inyong aga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipo sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Direksyon sa inyong palamatian. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News! Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News sa buong adlaw sang Lunes, Setyembre 15, tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita kada aga, Janelle Baclay, kag karon sa aton balantayan. Nagmainit nga mga pangulong dinalang. Kanlaon nagapakita sa pagtaas ang seismic activity sa PHIVOLCS. Tatlo ka adlaw nga bar examinations, formal na nga nagtakop. Masobra 2.8 million pesos nga training allowance kay mga starter toolkit. In-release ang TESDA plan kadungan sang handog ng Pangulo. DOH Western Visayas nagupod man sa handog ng Pangulo Serbisyo Caravan sa Iloilo Capital. Ilonggo job seekers nagpila sa Dole Job Fair. Mga bagong EDSP scholars ang uwagin paidalom sa scholarship orientation. Artisanians de Iloilo buksan subong adlaw. Publiko ginaagda sa pagsuporta sa mga produkto sa Iloilo. Board member di Boque, bagong regional president sang Liga ng mga Barangay Western Visayas Chapter. Nagmasobra 2 kagatos ka residente sa San Remigio Antique nakabaton sang family food pack. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:04 sa aga kag karon sa detalye sang aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bulkan Laon nagapakita sa pagtaas ang seismic activity suno sa PHIVOLCS. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Turichante. Nagpakita sang pagtaas ang seismic activity ang Bulkang Kanlaon sa Negros. Sa notice nga ginpagwas ang PHIVOLCS 41 volcanic tectonic earthquake ang nabalhag sang Kanlaon Volcano Network sa tunga sang alas 11 sang gabi sang Setyembre 13 kag alas 10 sang aga sang Setyembre 14. Ang kabaskugong sang pagtayog ara sa ML 0.8 kag ML 4.6 kag na-generate sa 0 tubtob 7 kilometers ang kadalumon sa naaminhan na katundan sang bulkan. Ang pinakamabaskog na volcanic earthquake na batyagan sa intensity 3 sa La Carlota City kag Bacolod City sa Negros Occidental kag Canlaon City sa Negros Oriental. Ginapanumduman ang publiko nga ang alert level 2 nakasaka sa bulkang Canlaon bot silingon ara ini sa estado sang increased unrest. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Formal na nga nagtakop ang bar examination sa nagkalain-lain na testing center sa Pungsod kung madumduman ang Day 1 ginhiwat sang Setyembre 7, sang Setyembre 10 naman ang Day 2, kag sang Setyembre 14 ginhiwat ang Day 3 sang examination. Ang Central Philippine University sa Iloilo City ang isa sa mga testing center sa Pungsod. Ang bar chairperson para sa 2025 bar examinations, amo si Supreme Court Associate Justice Ami Lazaro Javier. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 2.8 million pesos nga training allowance kag mga starter toolkit gin-release
sang TESDA Aklan kadungan sang handog ng Pangulo. Radyo Pilipinas, report. Sa detalye sang balita ni Marian Grace Aranyeta. Nag-release sa masobra 2.8 milyones pesos na bilis ang training allowances kag starter toolkit para sa mga scholar kag benepisyaryo sa mga programa ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Aklan kadungan sa ginhiwat nga handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat. Sa masobra 2.8 milyones pesos na gin-release, masobra sa 1.9 million pesos ang para sa allowances sa mga scholar kag masobra sa 800,000 pesos naman ang para sa starter toolkit para sa cookery NC2, bread and pastry production NC2, kag driving NC2 programs. Ang handog na Pangulo nagdala sa mga nanuaytuhay nga serbisyo sa mga ahensya sang gobyerno palapit sa mga pumuluyo nga kabahin man sa pagsaulog sa angkadlawan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. DOH Western Visayas nagupod sa handog ng Pangulo Serbisyo Caravan sa Iloilo Capital. Radyo Pilipinas, report. Sa balita ni Hope Torrichante. Lakip ang Department of Health Western Visayas Center for Health and Development sa mga ahensya sang gobyerno nga nagpupor sa handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat. Isa ka serbisyo caravan kadungan sing kadlawan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang DOH nagpadala sa mga medical frontliners sa Iloilo Provincial Capital para maghatag sang libre nga konsultasyon, bulong, PhilPen o Philippine Package of Essential Non-Communicable Disease Intervention Screening kag geriatric screening sa mga nagakinahanglan nga pasyente. Magluwas diri, ginbuksan man ang OPD o outpatient department sa Western Visayas Medical Center, Western Visayas Sanatorium General Hospital kag Don Jose Monfort Medical Center. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Bitbit ang ilang mga resume, madamo sa mga Ilonggo ang nagpila sa kasarial sa Iloilo Provincial Capital sa paglaong nga makapangita sang trabaho sa ginpatigayon nga job fair sa Department of Labor and Employment kaupod ang Peso Iloilo Province. 1,000 ka bakante nga trabaho ikan sa 20 ka lokal kumpanya ang na-applyan sa mga job seekers. Araman sa job fair ang pila ka mga ahensya sang gobyerno para maghatag sang dugang assistance kasubong sang SSS kag PhilHealth. Ang lihok kabahin sa gyapon sa Nationwide Serbisyo Caravan sang handog ng Pangulo Program kadungan sang nangin kaadlawan ni PBBM. Radyo Pilipinas News. Mga bago nga EDSP scholars sang OWA Region 6 ginpaidalom sa scholarship orientation. Radyo Pilipinas, report. Sa detalye sang balita ni Marian Grace Aranyeta. Ginpaidalom sa scholarship orientation ang mga bago nga Education for Development Scholarship Program o EDSP scholars para sa school year 2025 to 2026 sa Overseas Workers Welfare Administration Regional Welfare Office 6 o OWA Region 6. Nagtambong ang 47 ka bago nga scholar sa orientasyon kadungan sa ginhiwat nga pag-award sang Notice of Awards ng scholarship. Lakip sa ginpatpat sa orientasyon ang natuhoy sa programa kag ang payout. Ang EDSP isa ka scholarship na ginatanyag sa mga kwalipikado nga benepisyaryo o kung dependent sang active OWA members nga luyag mag-enroll o kung enrolled sa 4 to 5 years baccalaureate course sa bisan diin nga kolehiyo o kung universidad sa Pilipinas. Ang kada benepisyaryo nagabatol sang 60,000 pesos nga financial assistance sa kada school year. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Pagabuksan sa bunga Lunes ng Department of Trade and Industry Iloilo ang Artisanians de Iloilo Trade Fair sa Robinsons Place, Iloilo City. Ang aktibidad magalawig tubtob Setyembre sang pasakupan ini sang isa ka datos ka micro, small, and medium enterprises na magapasundayag sang ilang mga locally made product. Lakip sa mga bida sa aktibidad ang mga ginapabugal ng mga delicacies, artisanal crafts, hand-woven traditional embroidery, kag wearable kag iban pa nga mga produkto gamit ang kakao, lubi, kape, kawayan kag iban pa nga mga raw materials nga bugana sa probinsya. Ang Artisanias de Iloilo Trade Fair una ginbuksan sa 2019 kag isa na katuigan nga aktibidad nga ginadugukan sa mga Ilonggo kag bisita. Nagalaw man DTI Iloilo nga sa bulig sang publiko. Malabot sang ehensya ang target karon nga tuig nga 3.5 million pesos nga kita. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Diboke, bagong regional president ang Liga ng mga Barangay sa Western Visayas Chapter. Radyo Pilipinas. Radyo Sa detalye, sang balita. Napilian si Board Member Amalia Victoria Dibuque bilang bagong nga presidente sa Liga ng mga Barangay sa Pilipinas, Region 6 Western Visayas Chapter. Nanumpa si Dibuque kadungan sa ginhiwat nga Liga National Congress sa World Trade Center sa Manila. Suno sa iya, handa siya sa nasambit nga posisyon kag siguraduhon na ang Region 6 Chapter mangin isa ka lugar para sa kolaborasyon kag mas pinahugot nga koneksyon sa tanan nga kabarangayan sa bug-os nga rehiyon. Bilang anay Vice President sa Region 6 Chapter, nanumpa si Board Member Dibuque bilang bagong nga Regional President matapos magsipak ang Negros Island Region sa Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Terchante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Madamo ang mga gimaras no na naka-avail sa nagkalain-lain na serbisyo sa gobyerno kadungan sa ika-68 nga kadlawan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nagbuylog ang probinsya sa Gimaras sa handog ng Pangulo serbisyo ang tapat para sa lahat. Madamos ang gimaras noon ang nakabakal sa 20 pesos nga bugas sa kadiwa ng Pangulo. Siya man ka-distressed OFWs ang nagbaton sa tig 20,000 pesos nga bulig samtang 168,000 pesos nga bulig naman ang ginatag sa Philippine Crop Insurance Corporation sa 49 ka mga mangunguma nga naapektuhan sang tig-ilinit. Kapin 3 kagatos ka mga benepisyaryo naman sang dole tupad ang nagbaton sang ila sweldo kag 91 ka TESDA trainees ang nakakuha sang ila allowance. Nagpangatag man sang vegetable seeds kag kagamitan sa pagpananom ng Department of Agriculture Region 6 para sa mga mangunguma. Nagupod man sa paghatag sang serbisyo ang PhilHealth, SSS, DOH, DICT, DILG, DTI, Pag-ibig kag Peso Gimaras. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginhiwat man ang pagbaligya sa 20 pesos kada kilo nga bugas sa Iloilo Provincial Capital sa ginhiwat nga handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat kadungan sang kadlawan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nagdagsa ang mga Ilonggo agon magbakal sang bugas sa balon nga 20 pesos kada kilo. Sa idalom sang 20 bigas meron na program. Kada plastic ang may tig na 10 ka kilo nga nagabalor sang 2 ka pesos. Kada pamilya sarangan na makabakal sang isa ka set o kung na 10 ka kilo para sa madamo ang mga Ilonggo ang mahatagan sang higayon. Naging prioridad sang programa amo ang mga mangunguma, mangingisda, senior citizens, PWD, solo parents, kag mga 4Ps beneficiaries. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra, mga gatos ka residente sa San Remigio Antique nakabaton man sang family food pack. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Turichan. Naglabot sa 239 ka residente sang Burgos San Remeo sa Antique ang nakabaton sang family food packs halin sa Department of Social Welfare and Development kag Provincial Social Development Office. Ang mga benepisyaryo mga miyembro sang Project Lawa o Local Adaptation to Water Access kag Project Binhi, Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished. Mga livelihood initiatives nga may tinutuyo nga pabaskugon ang seguridad sa pagkaon kag makaagom sa palangabuyan ang mga benepisyaryo. Ginpasundayag man sa mga miyembro ang ilang nga ani kag nagsalo-salo sa isa ka Budol Fight Lunch. Samtang ginlunsar man sa DSWD ang Mobile Kitchen Hot Meals Initiative sa Antique, ang unang nga mobile kitchen sa probinsya na nakatutok sa paghatag sang madasig nga pagkaon sa mga lugar nga apektado sang kalamidad. Ang distribusyon sang ayuda ginhiwat kadungan sa kandog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Turicante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa kapulisan ang 3 ka individual sa ginpatigayon nga bypass operation sa Barangay Hines, Haniway, Iloilo. Ginkilala ang suspect na sanday alias Pudo, 45 anyos kay residente sa Barangay Pangilihan, Haniway. Alias Tantan, 53 anyos ang residente sa Barangay Hines, Haniway. Alias Ana, 32 sa Barangay Badlan, Kalinog, Iloilo. 150 gramos sa suspected Shabu, balor masobra sa kamilyon ka pesos na nakumpiska sa mga suspect. Ang operasyon na ginpatigayon sa Iloilo Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, Haniway Municipal Police Station, kag C603rd Mobile Company RMFB6. Suno kay Police Regional Office 6 Director, Brigadier General Josefino Ligan, wala untat ang mga pulis sa paglaga sa mga nagaduso sang illegal nga droga sa Western Visayas. Nagapabilin nga komitido ang PRO6
agod maproteksyonan ang mga komunidad batok sa iligal nga droga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpaandam si RTF-LCAC 6 spokesperson Flosimer Chris Gonzales sa mga politiko na nagasuporta sa rebelding komunista nga hindi sila luwas sa mga kaso kung pamatudaan na nagabulig sila sa grupo. Suno kay Gonzales, may isa ka politiko sa itong ginpaidalom sa case build-up apang wala madayon ang pagpasaka sang kaso bangod nagtaliwa na ini. Seryoso ang RTF-LCAC 6 nga kung sino man ang politiko nga naghatag pondo kung suporta sa NPA ang pasakaan sang kaso kag posible man makakas sa serbisyo. Dapat magserbi ni nga panumdum sa mga politiko bangod may ginsumpaan sila nga katungdanan sa pumuluyo kag indi sa rebelding komunista. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Department of Agriculture kag PCIC nagpadala sang bulig sa mga mangunguma sa Antique. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Bilang kabahin sa kandog ng Pangulo Serbisyong Sapat para sa Lahat, nagpadala sang bulig ang Department of Agriculture Western Visayas kag Philippine Crop Insurance Corporation sa mga mangunguma sa Antique. Naghatag ang DA sang 25 cans sang binhi sang sibuyas sa 8 ka benepisyaryo gikan sa 4 ka banwa. Naghatag man ang DA sa mga certificates sa idalom sang Livestock Economic Enterprise Development Program para sa 8 ka mangunguma kag 2 ka asosasyon ang nakabaton sang certificate para sa 100 ka ulo sang native chicken halin sa Research Outreach Station. Samtang nagpanagtag man ng PCIC sa kabilugan niya 277,000 indemnity check sa 40 ka apektado nga mangunguma. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ngayon po ilugan sa masobra 8 kagatos ka mga Ilongga Girl Scouts kag adult leaders ng tree planting sa bayan sang Esplanade 4 sa syudad sang Iloilo sang Sabado. Nagsana ganang impitan nga area bangod sang simboliko nga long green line nga daw wala sang katapusan nga naga-wave, nagayuhom nga nagapakita sang sisterhood o kung magluluto ng Girl Scouts. Ang long green line hindi lang isa ka linya, hindi isa ka simbolo sang pag-inupdanay espiritu kag promisa sang Girl Scouts na magatindog permis ang mabakod para sa Dios pungsod kag palibot. Ang tree planting nagapakita sa nagapahayag na nag-umpisa na ang aktibidad para sa Girl Scout Week 2025. Ginbulugan sa City Environment and Natural Resources Office kag Iloilo City Agriculturist Office ang tree planting nga nagabulig bantay sa pagtubo hindi lamang sa mga kahoy kundi sa mas berde kag mas masandag nga palaabuton para sa tanan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pa nga balita, iga pasundayag sa 2025 Alonsina Kabuhayan Convention and Bazaar ang nanuhay-tuhay nga produkto sa mga benepisyaryo sa Sustainable Livelihood Programs ng Department of Social Welfare and Development. Ang Alonsina buksan sa Setyembre 16 sa Iloilo Provincial Capital kag magalawig tubtob Setyembre 18. Suno kay Rafi Daisog, Information Officer 4 sa SLP National Program Management Office, katiyan sang Alonsina nga magpakilala ang mga produkto kag serbisyo nga gintanyag sang SLP beneficiaries sa publiko kag mapaambit ang ilang mga good practices sa iban pang mga benepisyaryo. Suno kay Rosalie Ann Bolo, Project Management Officer 3 sang SLMP NMPO, lakip sa mga babakal ang handicraft, dekorasyon kag iban pang non-food products pati na ang mga nanuhay-tuhay nga delicacies kag iban pang food products ang rehiyon. Naibuluhan nga ang Alonsina una giniwat sa Metro Manila sa nagligan nga tuig kag nakatipon sang 1.2 million pesos nga gintingob nga kita. Karon nga tuig nagalao mga ahensya nga malapawan pa ini sa bulig sa mga Ilonggo nga magabakal sa igapasundayag sang tatak Pinoy nga mga produkto. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagiwat sang Farmers Field Day ang Capiz Research Outlet Station sa Astorga, Dumaraw, Capiz. Ang aktibidad gintambungan sa mga mahalin sa makaiping ang banwa sang Maayon, Cuartero, Dumalag, kag Tapas. Nagpakigbahin man sa selebrasyon ng mga estudyante sa Capiz State University. Ang aktibidad ginalauman nga magaserbe nga kahiginan sa pagpaambit sa bag-o nga impormasyon, teknolohiya kag best practices nga makabulig sa pagpauswag sang produksyon kag pangabuhian sang mga mangunguha. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga balita, 15 ka pares sang
mga estudyante nagpag-inis-indis sa Science Quiz Bowl sa ginhiwat sa Western Visayas Regional Science and Technology Week 2025 sa Roa City, Capiz. Madamo ang nagpainis-indis sa aktibidad kagin pasakupan sang mga estudyante. Lakip sa mga ginboylogan sa mga bumuluto amo ang Inter-School Science Quiz Bowl sa diin 15 ka pares ang estudyante halin sa pribado kag publiko nga secondary school sa Roa City sa probinsya sang Capiz ang nagpaindis-indis. Nagkampiyon sa Audrey Kian Besa, Arvil Isaiah Alojado sa Capiz National High School sa tapos makakuha sang 50 points. First runner-up naman sa John Leonard Divino kag Matthew Francis Tolentino sa Feliciano Yusay Consing National High School. Nagitsundan ng Hazel May Perialde, Zyke Anthony Fuentes ang Vicente Andaya Senior National High School na may 35 points. Magluwa sa quiz bowl, nagpasakop man ng mga estudyante sa mga forums lakip na sa Consortia for Regional Excellence, EdTech Talk, kag S&T Podcast, tuhoy sa mga nagkalain-lain ng inobasyon sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sobra 475 kilos ang basura na kolekta sa clean-up drive ang ginhiwat sa syudad sang Rojas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita. Kadungan sang ika-8 anibersaryo sang Capiz Provincial Environment and Natural Resources Office kag ika-125 nga anibersaryo sang Philippine Civil Service isa ka coastal clean-up ang ginhiwat sa Punta Cugon sa Rojas City. Sa mga aktibidad, 475.5 kilos ng basura ang nakolekta lakip na ang PET bottles, botelya, plastic cups, diapers, food wrappers, pagiban pa nga mga plastic materials. Sa Kapenro, ang coastal cleanup wala lang nagtinlo sa coastal community, nagserbe man ini nga pahanumdom sa tanan nga mangin responsable sa paghaboy sang basura. Dugang pa sang Kapenro, ang pagpangapin sang kadagatan hindi lang responsibilidad sa kalibutan, isa man ini kalegasiya para sa masunod nga henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:24 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lagi nyo nabatihan ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News sa buong adlaw sang Lunes, September 15, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning sa aton mga FB Live viewers. Sir Jimmer Gallego kag kay Sir Roger Basera, kay Ma'am Eunice Bascar nga nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad, kay Kuya Tata Jackson kag iban pa nga mga nagaupod sa aton sini nga FB Live. Good morning sa inyo tanan-tanan. Ako na gid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.